Kumusta at maligayang pagdating sa podcast ng AA Affairs. Hello at maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Sobrang nakaka-excite itong masusing pagtatalakay natin ngayon dahil mayroon tayong isang napakalinaw na misyon. Hihimayin natin kung paano agresibong hinuhubog ng bansang Canada ang kanilang sariling landas sa napakagulo at mabilis na mundo ng artificial intelligence. Oo, kasi madalas kapag naihisip natin ng AI, 'di ba, ang lagi lang nating naririnig ay US o kaya China. Sila yung dalawang higante. Mismo. Kaya nga makikita natin ngayon kung paano ginagamit mismo ng Canada ang AI para labanan ang modernong propaganda. Tapos, pag-uusapan din natin kung paano sila bumubuo ng mga bagong international na alyansa para maging isang ikatlong puwersa sa teknolohiya at kung paano nila binabalangkas ang mga batas na posibleng maging pinakamahigpit sa buong mundo. At napakahalaga nito para sa mga tagapakinig natin. Tama. Para sa iyo na nakikinig, gusto naming isama ka sa pag-alam at pag-unama kung paano makakaapekto ang mga malalaking hakbang na ito, hindi lang sa mga bansa kundi sa mismong pang-araw-araw na daloy ng impormasyon na nag-a-appear sa iyong mga social media feeds. Isang napapanahong paksa talaga ito. Kasi ang ginagawa ng Canada ngayon ay isang napakagandang case study ng isang bansang naghahanap ng sariling boses at kapangyarihan sa digital age. Ang mga patakarang binubuo nila ngayon ay magkakaroon ng direktang epekto sa kung paano mo bilang isang ordinaryong user nasasala ang totoo sa hindi totoo sa internet araw-araw. Simulan natin doon sa pagkilatis ng totoo at hindi totoo dahil may isang nakakaintrigang kaisipan sa mga tinalakay nating sources. Alam naman nating lahat na ang AI ang madalas na ugat ng napakaraming junk content, di ba? Mga deepfakes, mga peking balita. Oo, kasi binibigyan nito ng kakayahan ang kahit sino na gumawa ng napaka-convincing kasinungalingan ng mabilis at halos walang gastos pa. Kaya nga eh. Pero paano kung ang AI din pala ang pinakamabisang sandata para labanan ito? Dito napapasok ang isang proyekto na tinatawag na Cypher. Bali ang ibig sabihin nito ay countering influence through pattern highlighting and evolving responses. Mahabang pangalan pero napakaganda ng layunin. Binuo ito ng mga researchers mula sa University of Regina at ng AMI sa pangunguna ni Brian McQueen at Matthew E. Taylor. Paano ba gumagana itong cipher sa totoong buhay? Ang pinaka-fascinating sa Cypher ay ang mismong arkitektura nito. Tinatawag nila itong human-in-the-loop na sistema. Human in the loop. Ibig sabihin, may tao pa rin nakasama sa proseso. Eksakto. Hindi nila ipinauubaya sa AI ang buong proseso ng paghusga kung ano ang totoo o peke. Dahil alam nilang hindi pa perpektong AI eh. Madali rin itong magkamali lalo na sa konteksto. Oo, lalo na sa mga nuances ng wika o kultura, di ba? Tama ka dyan. Kaya sa halip na AI ang magdesisyon, ginagamit nila ang AI para sa triage. Parang sa ospital, kung sino yung may pinakamalalang sakit, siya yung uunahin. Mismo, ang AI ang nagsisilbing unang linya ng depensa na mabilisang nag-scan ng bilyon-bilyong data points. Nagbabantay ito sa mga dayuhang media sites, social media platforms at mga forums para mag-flag ng mga kahinahinalang naratibo bago pa man itong mag-viral. Okay, kaya pala mabilis. Ay nasa mga taong fact-checkers pa rin. Hindi inaalis ang tao sa equation. Pinapabilis lang ng AI ang trabaho nila para makasabay sila sa bilis ng pagkalat ng maling impormasyon. At may isang halimbawa sa research na talagang nagpamanga sa akin at siguradong tatatak din sa'yo na makikinig. May na-detect ang cipher na isang balita mula sa isang Russian media outlet. Ang sinasabi ng balita, ang probinsya ng Alberta daw sa Canada ay patungo na sa kalayaan o independence. Oo, yung gusto na raw humiwalay sa Canada. Siyempre, purong kasinungalingan ito. Walang nangyayaring formal na proseso para humiwalay ang Alberta. Pero ang tanong, bakit may mga taong naniwala? Kasi hindi siya gawa-gawa lang mula sa kawalan eh. Dito na ipinaliwanag ng research ni McQueen ang konsepto ng kernels of truth o mga butil ng katotohanan. Yung parang may konting totoo na hinaluan ng napakaraming kasinungalingan. Napakahalaga ng konseptong yan.
Bihira na kasi ang mga propagandista na gumagawa ng kasinungalingan mula sa wala. Ang ginagawa nila, naghahanap sila ng totoong pangyayari, gaano man kaliit. Kaya sa kaso ng Alberta, may mga totoong maliliit na grupo ng mga separatists na nag-meeting, di ba? Totoong naganap ang meeting na iyon. Tama. At ang ginawa ng Russian propaganda, kinuha ang totoong detalyeng yon, tapos inilagay sa ibang konteksto at gumawa ng isang malaking nakakabahalang konklusyon na nagpapahiwatig ng krisis sa gobyerno ng Canada. Ang galing, nakikita ng AI tool na Cypher ang puwang na iyon. Yung tinatawag nilang delta sa pagitan ng totoong nangyari at ng maling naratibo na idinagdag. Paghasik ng kalituhan. Kasalukuyan daw na nakatutok ang Cypher sa mga kampanya ng Russia, lalo na nung nagsimula ang digmaan sa Ukraine. Nabanggit din sa report na isinasali na nila ang kakayahan ng Cypher para suriin ang mga Chinese language content. Ang mga naratibo naman daw doon ay madalas nakatutok sa pagpapabagsak ng image ng kanlaranin, na kesyo pabagsak na ang ekonomiya at politika nila. O bahagi yan ng malawakang geopolitical information war ngayon. Pero teka, dito ako mas nagulat ha. Sa kabila ng pagbabantay nila sa Russia at China, lumabas sa data nila na ang United States ang isa sa pinakamalaking pinagmumula ng disinformation para sa mga Canadians. Paano nangyari iyon? Sinasadya ba ng US na magpakalat ng fake news sa kapitbahay nila? Hindi at iyan ang pinakamasalimuot na bahagi ng problema. Hindi ito state-sponsored propaganda mula sa Washington tulad ng ginagawa ng iba. Ano yung salarin? Ang sala rin dito ay ang mismong mga algorithms ng mga malaking tech companies at social media platforms na nakabase sa Amerika. Yung mga ginagamit natin araw-araw. Mismo, ayon sa datos, ang mga US algorithms ay nakadesenyo para i-maximize ang engagement. Kung ano ang nakakagalit, nakakagulat at nagdudulot ng reaksyon, yon ang ipinapakita nila dahil doon sila kumikita. So dahil sa ilang mga pulisiya at laban sa pagitan ng gobyerno ng Canada at ng mga tech giants, unti-unting ni-downgrade o pinigilan ng mga platforms na ito ang paggalat ng mga lehitimong balita mula sa mga Canadian news outlets. Kaya nagkaroon ng vacuum kapag walang nakikitang lokal at totoong balita ang mga tao sa feed nila. Ang pumapasok ay yung mga maingay at polarizadong nilalaman mula sa US na pilit isinisiksik ng algorithm. Nature abhors a vacuum, ika nga. Dahil sa algorithmic bias na ito, hindi sinasadyang nagiging biktima ang mga Canadians ng napakatinding political polarization na nanggagaling sa kultura ng Amerika. Kaya ang hamon sa Cypher ay hindi lang tukuyin ang mga dayuhang espiya, kundi paano rin lalabanan ng mismong disenyo ng mga platforms na ginagamit natin. Isipin mo yan, ang mismong mga apps sa telepono mo ang nagiging tulay para masira ang pag-unawa mo sa katotohanan. Kaya para sa iyo na nakikinig, baka mapatanong ka, ano ang magagawa ko? Wala naman akong Cypher sa phone ko. May isang napakasimpleng payo si Brian McQueen na pwedeng-pwede nating gawin. Tinawag niya itong 10-second pause. 10 segundong paghinto. Paano yan? Bago ka mag-click ng share sa isang post na nagpainit ng ulo mo o nagbigay sa'yo ng matinding reaksyon, hinto ka muna ng 10 segundo. Pag-isipan mo, saan ito galing? Ano ang petsa nito? May ebidensya ba ang sinasabi nito? Sa simpleng paghinto na iyon, pinipigilan mo ang algorithm na gamitin ang emosyon mo para magpakalat ng kasinungalingan. Napakaliit na hakbang, pero may malaking epekto kapag ginawa ng marami. Binabalik nito ang kontrol sa ating mga gumagamit. Pero syempre, hindi pwedeng ipasa lang ng gobyerno sa mga mamamayan ang buong responsibilidad. Kung algorithms na nakabase sa US ang nagiging problema, giba natural lang na maghanap ang Canada ng paraan para mabawasan ang pagdepende nila sa teknolohiya ng Amerika. Oo. At yan tayo papasok sa pangalawang bahagi ng ating malalimang usapan. Lumalayo na ang Canada sa anino ng Amerika. Bakit? Kasi kung titignan natin ang geopolitics, bumalik si Donald Trump sa White House, dala ang kanyang mahigpit na America First na pananaw. May mga banta ng taas na tarifa at patuloy ang matinding tech war sa pagitan ng US at China.
Kaya napilitan ang gobyerno ng Canada sa ilalim ni Prime Minister Mark Carney na humanap ng mga bagong kaalyado. At noong February 14, 2026, sa gitna ng sikat na Munich Security Conference, gumawa sila ng napakalaking hakbang kasama ang Germany. Ang Munich Security Conference ay ang lugar kung saan nag-uusap ang mga leader ng mundo tungkol sa mga pinakamalaking banta sa security. Dati puro usaping militar, tangke at armas ang pinag-uusapan dyan eh. Ngayon, AI at teknolohiya na. Tama! Sa komperensyang ito nilagdaan ng Canada at Germany ang tinatawag na Sovereign Technology Alliance. Ang mga pumirma ay sina Evan Solomon, ang kauna-unahang Minister of Artificial Intelligence and Digital Innovation ng Canada, at si Karsten Wildberger, ang Minister for Digital Transformation ng Germany. Ang malinaw na layunin nila ay bumuo ng isang ikatlong puwersa, isang malayang digital ecosystem para hindi sila maipit sa gitna ng sagupaan ng Washington at Beijing. Pero teka lang, gusto kong balikan yung pangalan na binanggit mo, Evan Solomon. Hindi ba siya yung sikat na broadcaster at mamamahayag sa Canada dati? Oo, siya nga yun. Paano nangaring isang journalist ang naging Minister of AI para sa ganitong kalaking international treaty? Parang mas bagay na isang computer scientist ang ilagay, di ba? Magandang punto yan. Sa ulang tingin parang ganun nga. Pero kung iisipin mo ang pinag-usapan natin kanina tungkol sa cipher at fake news, ang AI ngayon ay hindi na lang tungkol sa coding. Ito ay isang information war. Kaya kailangan nila ng isang taong nakakaintindi kung paano gumagalaw ang impormasyong sa lipunan. Mismo, kung paano nakakaapekto ang mga media monopolies at paano ipapaliwanag sa publiko ang mga komplikadong isyong ito. Ang pagkakatalaga sa kanya ay isang senyales na nakikita ng Canada ang AI bilang isang isyong panlipunan at pangkomunikasyon at hindi lang basta pang teknolohiya. Makes sense. At hindi lang puro papel at pirmahan ng alyansang ito May mga seryosong pondo at proyekto silang inilatag. Hatiin natin yung tatlong malalaking pillar ng kasunduan nito para mas maintindihan ng nakikinig. Una, ang pagpapalawak ng tinatawag na Secure Compute Infrastructure. Ano bang itsura nito sa totoong buhay? Kapag sinabi nating compute infrastructure, hindi lang ito simpleng software. Pinag-uusapan natin dito ang pisikal na aspekto ng Internet and AI. Mga naglalakihang data centers, libu-libong servers, at ang napakalaking kuryente na kailangan para patakbuhin ang mga ito. Sa ngayon, halos lahat ng bansa ay nakadepende sa cloud services ng ilang kumpanya sa Silicon Valley sa US, di ba? Kaya ang ibig sabihin ng secure compute infrastructure ay magtatayo ang Canada at Germany ng sarili nilang mga pasilidad. Kung hawak nila ang physical na hardware sa sarili nilang luta, mas maproprotektahan nila ang datos ng mga mamamayan nila laban sa pakikialam ng ibang bansa. Yan yung tinatawag na digital sovereignty. Hawak mo ang sarili mong datos. Yung pangalawang pillar naman ng alyansa ay ang pamumuhunan sa quantum commercialization. Ngayon, alam ko na ang quantum computing ay yung parang susunod na level ng supercomputers. Pero, bakit isinama ito sa isang usapin tungkol sa AI? Dahil ang AI ay nangangailangan ng napakatinding processing power. Ang mga modelo ngayon ay umaabot na sa limitasyon ng mga ordinaryong computer chips natin. Ang quantum computing ay isang revolusyon na magbabago sa lahat. Kayang-kaya nitong basagin ang mga kasalukuyang encryption o security systems sa loob lang ng ilang segundo. Napakabilis. At kaya nitong i-process ang informasyon sa bilis na hindi natin kayang isipin ngayon. Alam ng Canada at Germany na kung sino man ang maunang makagawa ng commercial na quantum computer, sila ang magkokontrol sa susunod na dekada ng AI. Kung hindi sila mamumuhunan dito ngayon, babalik na naman sila sa pagdepende sa iba. Kaya pala commercialization ang ginamit na salita, hindi lang sa lab dapat, kundi dapat magamit sa negosyo at industriya. Tama. At yung pangatlong pillar ay ang pagpapalitan ng talento na medyo self-explanatory naman. Gusto nilang magtulungan ng mga eksperto nila. Pero may isa pang detalye dito na nakatawag ng pansin ko. Nabanggit ang pakikipagtulungan nila sa isang institusyon na tinatawag na Law Zero. Oo, itinatag ito ng sikat na Turing Prize winner na parang Nobel Prize ng Computer Science na si Professor Yoshua Bengio ng Canada. Ano ba ang papel ng Law Zero dito?
Si Yoshua Bengio ay isa sa mga itinuturing na godfathers of AI, pero naging napaka-vocal na siya sa mga panganib nito. Ang Law Zero ay itinayo para isulong ang mga AI system na safe by design. Safe by design. Ibig sabihin, ligtas na agad bago pa man ilapas? Eksakto. Hindi muna gagawa ng produkto at saka na lang iisipin ng kaligtasan kapag may nasira na. Mula pa lang sa pagkukode, nakapaloob na ang mga safeguards. Sa pamamagitan ng pagpartner sa Law Zero, ipinapakita ng Canada at Germany na ang kanilang ikatlong puwersa ay hindi lang nakikipagkompetensya sa bilis, nakikipagkompetensya sila sa pagiging ethical at responsable. Sinasabi nila sa mundo, huwag kayong bumili ng AI mula sa US o China kung nag-aalala kayo sa privacy at bias. Dito kayo sa amin, safe by design kami. Napakagandang pakinggan ng safe by design. Sino ba naman ang aayaw dyan? Pero madaling sabihin yan sa mga press conference, di ba? Paano mo yan ipapatupad sa totoong buhay nang hindi pinapatay ang inovasyon? Diyan magkakatalo. Dahil kung titingnan natin yung susunod na bahagi ng ating usapan, mukhang dyan magiging komplikado ang lahat. Tingnan natin ang panukalang batas ng Canada, ang Artificial Intelligence and Data Act o AIDA sa ilalim ng Bill C-27. Ayun ang diskarte ng Canada. Oo, nagulat din ang maraming nasa tech industry nang lumabas ang mga detalyeng ito. Para maintindihan ng nakikinig ang pagkakaiba, tignan muna natin ang EU AI Act. Ang batas na ito sa Europa ay nakabase sa prinsipyo ng proportionality. Para mas madaling isipin, ihalin tulad natin ito sa pagmamaneho ng kotse. Sige, paano yan? Sa ilalim ng EU AI Act, bibigyan ka lang ng matinding parusa o hihigpitan kung nagmamaneho ka ng isang napakabilis na sports car sa isang mataong lugar. Yon ang mga tinatawag nilang high-risk use cases, tulad ng AI sa mga ospital o sa pagkilala ng muka o facial recognition ng mga pulis. Kapag gumagawa ka lang ng simpleng AI para sa customer service chatbot, kaunti lang ang rules na dapat mong sundin. So, proportionate siya. Kung mababa ang risk, mababa ang requirements. E paano naman tong AIDA ng Canada? Bakit sinasabi ng mga abogado na sobrang lawak nito? Sa AIDA, bumuo sila ng sariling kategorya na tinawag nilang high-impact systems. Pero ang definition nila ay napakalawak. Sa ilalim ng AIDA, kahit hindi general-purpose AI ang ginagawa mo, halimbawa, gumamit ka lang ng isang simpleng machine learning model para mag-fine-tune ng isang grammar checker tool o isang app na tumutulong sa pag-sort ng mga resume para sa kumpanya mo, pwede ka na mapasama sa kategorya ng high-impact. Wow! So kahit yung maliit na app lang? Oo. Kapag nangyari iyon, biglang babagsak sa iyo ang sandamakmak na regulasyon. Kailangan mo ng third-party assessments, matinding dokumentasyon at patuloy na monitoring. Babalik tayo sa analogy natin sa kotse. Sa Canada, parang gusto nilang i-inspeksyonin ng matindi kahit yung simpleng bisikleta mo basta may nakakabit na maliit na motor. Teka, grammar checker. Paano naging high impact ang grammar checker? Isipin mo ako isa akong startup founder sa Toronto, may maliit akong team, gumagawa kami ng app para tulungan ang mga estudyante sa pagsusulat gamit ang fine-tuned AI. Tapos, biglang kailangan kong magbayad ng mga third-party auditors na libu-libong dollar ang halaga para lang patunayan na safe ang app ko. Kaya nga. Dililipat na lang ako sa Paris o sa Berlin kung saan mas malinaw at nakabase sa risk ang batas. At hindi lang yan ang nakakatakot sa mga tech developers, di ba? Tingnan natin yung parusa. Sa Europe, kapag lumabag ka sa EU AI Act, pagmumultahin ka. Malaking administrative fine pero pera lang yon. Sa AIDA, ibang usapan. Iyan ang pinakamalaking usapin niyon. Sa ilalim ng AIDA, ang matinding paglabag sa mga patakaran nito ay itinuturing na isang criminal offense. Criminal offense, ibig sabihin, pwedeng makulong. Oo, hindi lang multa ang katapat mo. Maaaring magresulta ito sa pagkakakulong ng mga individual kasama na ang mga developers o executives ng kumpanya. Diyan nag-uumpisa ang takot ng marami sa industriya. Hindi ba isang napakalaking overcorrection nito? Kung bantaan mo ng kulong ang mga software developers dahil lang nagkamali ang model nila, sino pang gaganahan gumawa ng inovasyon sa Canada? Parang sinasakal nila agad ang industriya bago pa man ito makalipad. Paano sila makikipagkumpetensya sa US kung ganito kahigpit?
Isang napaka-valid na concern yan at iyan ang eksaktong debate na nangyari ngayon sa parlamento nila. Pero kailangan din nating tingnan para sa ilan na nakikinig kung bakit ganun katindi ang reaksyon ng gobyerno. Ano ba ang sinusubukan nilang protektahan? Ang AI ay nakadisenyo hindi lang para bantayan ng teknolohiya, kundi para ipagtanggol ang mga karapatang pantao. Partikular na nakatutok ang AIDA sa pagpigil ng systemic bias at diskriminasyon na nakasaad sa Canadian Human Rights Act. Yung tungkol sa bias? Isipin mo ito. Kung ang isang AI model ang nagdedesisyon kung sino ang makakakuha ng pautang sa bangko o kung sino ang tatanggapin sa trabaho, at ang model na iyon ay may bias laban sa mga minoridad dahil sa maling data, buhay at kinabukasan ng mga tao ang nasisira. Oo, hindi biro yun. Para sa mga nagsusulong ng AIDA, ang ganitong klasing pinsala ay hindi pwedeng daanin lang sa multa. Gusto nilang magkaroon ng personal accountability ang mga gumagawa nito. Isang matinding pagbabalansing nga talaga ang ginagawa nila. Para isummarize natin itong napakalalim nating talakayan, nakita natin ang tatlong malalaking hakbang ng Canada. Oo, napakarami nating tinalakay ngayon. Una, nasa frontline sila ng laban sa disinformation gamit ang cipher na sinusuri ang mga butil ng katotohanan na pinipilipitan ng dayuhang propaganda habang nakikipagbunaw rin sa algorithmic bias mula sa US. Pangalawa, gumagawa sila ng sariling landa sa geopolitics sa pamamagitan ng Sovereign Technology Alliance kasama ang Germany. Nagtatayo sila ng sariling infrastructure at nag-i-invest sa quantum computing para hindi maging sunod-sunuran sa Amerika o China. Tama. At pangatlo, sunusubukan nilang kontrolin ng pambansang paggamit ng AI sa pamamagitan ng napakahigpit na AIDA, isang batas na nagbabanta ng pagkakakulong upang protektahan ng mga mamamayan mula sa bias, kahit pa may malaking panganib itong makapigil sa mga lokal na negosyo at inobasyon. Makikita natin dito na ang pagharap sa AI ay hindi lang isang issue ng teknolohiya. Ito ay issue ng kapangyarihan, kasarinlan at pagpapahalaga sa karapatan ng tao. Patuloy itong mag-e-evolve kaya napakahalagang manatili tayong mapanuri at maalam bilang mga mamamayan at bilang mga consumers ng impormasyon. Walang duda. At bago natin tapusin ito, gusto kitang iwan ikaw na nakikinig ng isang kaisipan na pwede mong pag-isipan ng malalim. Nakita natin kung paano nagmamadali ang mga bansang tulad ng Canada at Germany na bumuo ng kani-kanilang sovereign o malayangan AI infrastructures at sariling mahigpit na mga batas. Oo, parang nagkakanya-kanya na. Kung ang bawat rehiyon ay may sariling data centers, sariling rules, at sariling AI models na na-train sa kanilang partikular na kultura at paniniwala, paano ito makakaapekto sa mismong internet na alam natin? Magandang tanong yan. Naharap magkaroon na tayo ng iba't ibang bersyon ng internet at iba't ibang bersyon ng katotohanan depende sa kung saang bansa nakabase ang teknolohiyang ginagamit natin. Ito ba ang simula ng pagkakawatak-watak ng pandaigdigang web? Pag-isipan mo yan habang ginagawa mo ang iyong 10-second pause bago mag-click ng share mamaya. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.